let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So, let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So, paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas na mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa airplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda, di ba? So sabi ni Senator De Lima, legal lahat. Okay, yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang Pangulo or ang Chief Justice or ang Senate President or Speaker or 5 general natin ng AFP. So let me address myself din sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung Bureau of Correction. Kung bigla kayong kinasuhan ng crimes against humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang power ang korte to interpret. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng aeroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Moot and Academic na panalo na-outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po, sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan, kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. Di ba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. So, let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights, di ba? So, I understand, hindi dapat may EJK. Magkakampi tayo doon. But you refuse to see that because sa mind mo, Duterte lang ang demonyo. So, yun nga ang problema, di ba? So, on one hand, you have a Philippines that is nearing a narco state where the streets are not safe, when all kinds of corruption, tanimbala, kung ano-ano nangyayari, and you didn't want to deal with that. So let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last 2 years ni President Arroyo? At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? Tapos sabi mo kasi, powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa iyo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na kaya nyo. Ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon. Nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na magalit ka,
dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic dung time mo lang, di ba? So kung guilty ako ng patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So then we go to fact checking, di ba? Marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan. Yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patayan, etc. No? That's the language of the president. I never excuse that. I made known kapag closed doors and in some areas that's the language the criminals know, but I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang pulis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa di ba sa ICC, dun muna kayo sa sa country. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangangarap na kayo mananalo presidente niyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap niyo. Pero hindi niyo matanggap that people choose 'di ba? I don't always agree with who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy 'di ba? Nakatikim din ako ng talo, tikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. But kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang basbas o ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal di ba? You know in your heart, I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo, and nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me finish or conclude by saying this. There's so much confusion. We're here not to play politics or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future. The future of all Filipinos, not only of your beloved Liberal Party. Ang pinag-usapan natin dito, lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs, maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. And I think this will become an international incident because the other countries now will start looking at their own laws kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. Kasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at na mga kasama. I meant no offense to human rights activists. Nirespeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na ma-detain siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino.